Pag-ibig daw ang pinakamasarap na pakiramdam dito sa mundo. Aswang man o tao ay iibig ng isang punto sa kanilang buhay. Ako nga pala si Pedro. Ako yung taong hahamakin ang lahat. Masunod lamang ang tinitibok ng aking puso. Mayroon kasing isang taong pinagbubuhusan ko ng aking pagmamahal at naging mundo ko. Ang pangalan ng babaeng ito ay si Ligaya. Magkababata kaming dalawa, kaya kabisado na namin ang isa't isa. Hanggang sa dumating yung tamang panahon na nanligaw na ako sa kanya. Ligaya, mayroon sana akong gustong sabihin sa iyo. Nasa tamang edad naman na tayo. Siguro, ito na yung tamang panahon para ipagtapat ko sa iyo ang aking nararamdaman. Alam ko na, Pedro, na may gusto ka sa akin. Hinihintay lang kita kung kailan ka magtatapat sa akin. Gusto rin kita, Pedro. Ikaw lang yung taong gusto kong makasama palagi. Akala ko ay mahihirapan ako sa panliligaw kay Ligaya. Ang dami kasing nagkakagusto sa kanya. Pero malas lang nila dahil ako ang kanyang pinili. Pero bago niya ako sinagot, ay nagbilin na muna siya ng mga salita na kailangan na muna naming dalawa na makapagtapos ng kolehiyo. Kaya nagpursigi ako ng husto para matupad ang mga pangako namin sa isa't isa. Parehas lang kami ng kurso na Ligaya, kaya lahat ng subject namin ay iisa lang. Pero nagbago ang lahat nang tumuntong kami sa ika-4 na taon sa kolehiyo. Mayroon kasing bagong lipat na estudyante sa aming paaralan na isang hambog na lalaki dahil siguro ay mayroon silang kaya sa buhay. Siya si Mikel, kilala bilang isang tanyag na tao dahil sa taglay na yaman nito at kagwapuhan. Halos lahat ng babae ay nagkakagulo pagkakita nila kay Mikel. Sa hindi inaasahan, ang tao palang ito ay magiging karibal ko sa pag-iibigan namin ni Ligaya. Paano naman kasi, ilang araw lang akong hindi pumasok sa eskwela dahil umuwi ako sa amin. Tumawag kasi ang aking ina sa probinsya na malubha na daw ang kalagayan ng aking ama. Hindi daw pwede na hindi ako uuwi dahil mayroon daw mahalagang bagay na ibibigay sa akin si tatay. Kaya ako ay dali-daling umuwi sa probinsya. Bago ako umalis ay nagpaalam na muna ako kay Ligaya na mayroon lang mahalagang pupuntahan. Naintindihan naman ito ni Ligaya at hindi niya ako pinigilan. Siguro alam niya ang tunay na dahilan. Dahil baka sa aking muka ang kalungkutan dahil sa nangyari sa aking tatay. Hindi na ako nagsayang pa ng panahon. Pagkatapos ko magpaalam kay Ligaya ay umalis na ako. Pagdating ko nga sa bahay ay naabutan ko pa ang aking tatay bago pumanaw. Ang mga salita nito ay pinipilit na lang. Wika pa niya sa akin na, Anak, Pedro, buti na lang ay nandito ka na. Kamusta ang pag-aaral mo, anak? Tanong niya pa sa akin. Wika ko naman sa kanya. Ayos lang naman ako, Itay. Pati si Ligaya ay hindi rin nakawala sa kanyang pagtatanong. Wika pa ng aking ama, nabalikan ko daw si Ligaya dahil nanganganib daw ang buhay nito ngayon sa kamay ng ibang tao. Mayroon daw akong karibal sa pagmamahal ko kay Ligaya. Hindi daw tao, kundi isang aswang. Tinanggal ni tatay ang suot niyang kwintas at sabay abot sa akin at sinabi ang mga katagang, Ingatan mo ang kwintas na ito, Pedro, sapagkat ikaw na ang bagong tagapangalaga ng agimat na ito. Kaya pala ako pinauwi ni tatay ay ito pala ang dahilan. Pinagbilin niya sa akin ang kanyang agimat na mula pa sa kanyang angkan. Hindi ako nagdalawang isip pa na tanggapin ang agimat. Sana ay kilalanin ako nito na kanyang bagong tagapangalaga. Pagkasuot ko nito, nagulat pa ako nang bigla itong lumiwanag. Isa itong hudyat na busilak ang puso mo
dahil kinilala ka ng agimat bilang isang bagong tagapangalaga. Wika ng aking tatay. Sa hiling na rin ng aking tatay na balikan ko kaagad si Ligaya dahil sa mga sinabi nito ay wala akong sinayang pa na oras. Sa aking pagdating ay sakto rin ang pagdating ng isang magarang sasakyan. Pagkabukas nga ng sasakyan ay nakita ng aking dalawang mata ang sakay nito. Si Ligaya pala at si Miguel. Hinatid niya si Ligaya sa bahay ng kanyang tinutuluyan. Hindi naman ako nagpakita sa dalawa. Sa katunayan, nasaktan ako sa aking nakita, lalo na nang biglang hinalikan nito si Ligaya. Napatingin naman ako sa suot kong kwintas. Nagtataka ako kung bakit nagliliwanag ang suot kong agimat. Hindi man ito ganito kanina. Pagkaalis ni Miguel ay nawala rin kaagad ang liwanag nito. Tila may kakaiba yata sa katauhan ni Miguel at parang may tinatago sa sarili na hindi ko malaman. Sa kagustuhan kong alamin ang tunay na pagkatao ni Miguel ay sinundan ko ito. Sa tulong na rin ng aking agimat ay madali ko siyang nasundan. Pagkababa niya ng sasakyan, dito nakumpirma ko na mayroon siyang tinatago. Nagpalit ito ng anyo bilang isang asong itim at hindi niya namalayan na nagmamasid ako sa kanya. Bumalik kaagad ako kay Ligaya upang ipaalam ang mga nakita ko sa katauhan ni Miguel. Pero imbis na paniwalaan ay hindi niya ako pinakinggan. Tila nag-iba ang ugali ni Ligaya sa maikling sandali ng aking pagkawala. Nag-iba na ang ihip ng hangin. Nawala na siguro ang pagmamahal niya sa akin. Kinabukasan, sinundo ko si Ligaya gaya ng dati, pero huli na pala ako ng dating. Mayroon na palang sumundo sa kanya at si Miguel iyon. Wala na akong magawa kundi pumasok na lang ng mag-isa. Ang masaklap pa doon ay naabutan ko silang dalawa na magkatabi sa upuan. Tila nananadya si Miguel na masaktan ako. Ang hindi niya alam na nalaman ko na ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkalabas namin sa eskwelahan ay nauna na ako upang abangan silang dalawa. Ilang oras rin bago sila lumabas at kami na lang tatlo ang natira. Palapit ng palapit ang dalawa sa akin nang bigla kong inagaw si Ligaya kay Miguel. Wika ko sa kanya, Ikaw aswang, layuan mo ang aking mahal. Magkaiba tayo ng tadhana. Pumili ka ng kaparehas mo na mamahalin. Nagulat naman si Miguel sa aking mga pinagsasasabi at bigla itong nagpalit ng anyo bilang isang mabangis na aso. Susugurin niya sana ako nang agad niyang makita ang nagliliwanag na suot kong agimat, kaya napaatras ito bigla at hindi na natuloy ang pagsugod niya sa akin. Samantalang si Ligaya naman ay nahimatay dahil sa mga nakita niya. Ilang oras din bago nagising ito at tila walang maalala sa mga nangyari. Nagulat nga siya na bumalik na pala ako. Wika ko sa kanya, Wala ka ba talagang naaalala? ang huling naaalala lang daw niya ay niyaya siya na magkape ni Miguel. Tila ginayuma si Ligaya ni Miguel. Pagkatapos nga ng mga nangyari, ay hindi na nagpakita pa si Miguel sa pinapasukan naming kolehiyo. Tila ang lahat ay nagulat sa biglaan na pagkawala nito sa hindi malamang dahilan. Pero ako, alam ko ang lahat at naghahanda na ako kung sakaling babalikan niya si Ligaya dahil alam ko kapag ang pag-ibig ang pinag-uusapan, gagawin nito ang lahat para makuha ang gusto nito. Malas lang niya na mayroong Pedro sa buhay ni Ligaya na handang lumaban para sa pagmamahal.